أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, so alhamdulillah tayo ay nagpapasalamat kay Allah dahil ang ating relihiyon ay relihiyong Islam. So, kung saan alam po natin na napakarami ang relihiyon dito sa mundo, subalit isa lamang yung tinatanggap ni Allah, yon yung relihiyong Islam. Subhanallah. Kaya ikaw ay napakaswerte dahil ang iyong relihiyon ay relihiyong Islam. Alam niyo po ba na para sa mga kababayan namin ng mga taga Pilipinas na ang baboy ay hindi lang po ipinagbabawal sa Muslim, kundi ito ay pinagbabawal ng Panginoon sa lahat ng mga tao na kainin. No? Pinagbabawal ng Panginoon na kainin ang karne na baboy. No? Ikaw man ay hindi Muslim, ikaw ay kasang Hudyo, ikaw ay isang Kristiyano, ito po ay bawal, pinagbabawal ng Panginoon na pinagbabawal ng Diyos na kainin natin yung baboy. Bakit? Dahil yung baboy ay ito po ay napakaruming hayop. Subhanallah, napakaruming hayop. Nabanggit sa Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Innama harrama alaykumul maytata waddama wal lahmal khinzir. No, ayon sa pinakamalapit na kahulugan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kaniyang ipinagbawal lamang sa inyo ay ang pagkain ng laman ng patay. No, yung mga halimbawa, yung hayop na kapag ito ay namatay na hindi nakatay, hindi naabutan ng buhay, halimbawa yung baka, yung kalabaw, at ito ay namatay na hindi naabutan ng buhay, tapos ito ay hindi pwede kainin, no? Bawal kainin ito dahil ito ay haram. Waddam, at yung dugo, halimbawa yung manok, kapag kumati ka ng manok, hindi kaya kalabaw, yung sapi, pag kumati ka ng manok, halimbawa, tapos kukunin mo yung dugo niya para lutuin, para ulamin, so yun po ay ipinagbabawal na kainin, no? Hindi pinapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na kainin. Wallahmal khinzir, khinzir, at yung laman ng baboy, at ang laman ng baboy. Subhanallah. Sabihin pala, ang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagbabawal ng Panginoon na kainin natin yung laman ng baboy, no? Unahin natin doon, yung nabanggit doon ay yung namatay na hayop. So kapag yung namatay na hayop ay hindi pinapahintulot na tayo ay kumain doon, o tayo ay kainin natin yung hayop na namatay na hindi nakatay. So kailangan ay kakatayin, no? So waddam, yung dugo, no? Saka yung pangatlo ay yung lahm, no? Yung baboy, yung laman ng baboy, mga kapatid, ay ito po ay pinagbabawal sa mga tao na kainin. Kaya kung ikaw ay naniniwala, no? Ikaw ay naniniwala na may Panginoon, ay nararapat lamang na hindi ka kumain sa karne na baboy, sapagkat ito po ay pinagbabawal ng Panginoon dahil napakarumi po yung baboy. Subhanallah. So ito po ay nabanggit rin sa Bible, no? Sabi ng iba na may alam doon sa, sabihin natin sa Bible, ay ito daw ay nilinis ni Pablo. So ano yun? Nilinis ba ni Pablo yan sa panaginip? Subhanallah. So bilang isang Muslim ay kami lang ay nagpapaalala sa lahat ng mga kababayan namin na mga hindi pa Muslim, kung gusto niyong maunawaan, maintindihan ang relihiyong Islam, ay pwede po kayong magbasa habang kayo ay nabubuhay dito sa mundo. Baka pagdating niyo sa kabilang buhay ay kayo po ay magsisi na hindi kayo nakapag-Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.